nahiga sa poste matapos paulanan ng bala sa San Rafael, Bulacan. Hindi pa nakontento ang gunman. Nag-U-turn ito at muling niratrat ng bala ang SUV. Ang mga residenteng tutulong lang sana sa mga biktima, nagtakbuhan. Ang buong detalye sa pamamaril na yan, maya-maya lang dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! Barilan sa isang inuman sa Iloilo, nahagip sa live stream ang ugat ng krimen dahil umano sa chismis. Konsehat sa illegal na droga, nauwi sa pamamaril. Isa sa mga sangkot, timbog. Lasing na driver ng van nang araro ng SUV at mga pulis sa checkpoint. Sunog sumiklab sa bumabiyahing eroplano ng Hong Kong Airlines. Power bank, posibleng pinagmulan umano ng apoy. Sa Happy Weekend, pinakamalaking indoor amusement park sa Quezon City, swak na pasyalan sa paparating na summer. At silipin ang maiinit at pasabog na eksena sa sexy fashion show ng isang clothing brand. Tatlo ang patay at 2 ang sugatan matapos rat-ratin ng bala ang isang sasakyan sa San Rafael, Bulacan. Ang isa sa mga biktima, empleyado ng tumatakbong kongresista. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pagmasdan ng CCTV footage na ito, nakuha sa barangay Kapihan sa San Rafael, Bulacan kahapon. Dadaan ang isang SUV at biglang may maririnig na putok ng baril. Maya-maya lang, sumalpo ang sasakyan sa isang poste at nakabangga pa ng tricycle. Hindi na nagip sa CCTV pero lumalabas na mula sa nag-overtake na sasakyan ang namaril. Makikitang nag-U-turn pa ito at binalikan ng SUV. Pinaulanan nito ng bala ang SUV habang makikitang nagtatakbuhan ng mga tao. Agad na nakatakas ang gunman sakay ng kanyang SUV. Dead on the spot ang driver na niratrat na sasakyan at pasaherong katabi nito. Napag-alamang ang pasahero ay 33 taong gulang na IT employee ng isang tumatakbong kongresista sa pangatlong distrito ng Bulacan. Sakay din ang kanyang 29 na taong gulang na nobya na isinugod pa sa ospital pero binawian din agad ng buhay. Sugatan naman ang isang senior citizen na sakay ng naipit na tricycle at isang grade 11 student na tinamaan ng ligaw na bala. Tumanggi muna ang PNP Regional Office sa Bulacan na magbigay ng pahayag tungkol sa insidente. Hindi rin sila pumayag na kumpirmahin kung ang pamamaril ay may kinalaman sa darating na eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa Maynila, sugatan sa pamamaril ang isang ginang at isang lalaki dahil sa onsehan sa droga. Sa pulsa CCTV ang pagtakas ng gunman. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpaco. Makikita sa CCTV ang pagpasok ng lalaking ito sa isang eskinita sa Tondo, Maynila kahapon ng madaling araw. Matapos ang ilang saglit, kumakaripas na ng takbo ang lalaki. Hindi na nakita sa CCTV na maril pala ang sospek. Kinumpirma ito ng ilang residente sa lugar. Basta narinig ko lang nagtakbuhan sila. Tapos 3 beses nagpaputok. Maraming kabataan nagtakbuhan, hinabol nga nila eh. Ayun, bumagsak oh. Bumagsak yung motor oh, ayun oh. Ayun, taranta oh. Ayun, habulin siya oh. Bumuhot ng baril oh. Matapos ang pamamaril, tumakas ang gunman kasama ang rider na naghihintay sa kanya. Nataranta ang dalawa nang may humabol sa kanila. Hindi na nakasakay ang gunman. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang pag-iwan ng motorsiklo na ginamit ng mga sospek. Ayon sa pulisya, may kinalaman sa illegal na droga ang pamamaril. Ang nangyari pong shooting incident ay may kaugnayan po sa onsehan po o yung hindi po maayos na pagre-remit ng illegal na droga. Ang mga suspect po natin, ayon po sa ating research, ay ilang beses na pong nangulungan. Sila po ay involved sa illegal drugs. Sugatan ng babaeng target ng sospek, pati na rin ang nadamay na isang lalaki.
Pareho silang nagpapagaling sa ospital. Matapos ang 6 na oras na manhunt operation, nadakip ang rider na kasabwat sa pamamaril. Depensa ng rider, hindi niya alam na mamamaril ang kanyang kaibigan. Nagpasama lang yung tropa ko na pupunta niya asawa niya. Hindi ko naman alam na ganun yung gagawin niya. Nung nakarinig ako ng 2 putok, tumakbo po kami. Tapos nakabangga po ako. Tapos iniwan ko na po siya. Nasa kustodiya na ng Coriones Police Station ang nahuling rider habang patuloy pa ring tinutugis ang gunman. Pareho silang mahaharap sa reklamong frustrated murder at paglabag sa election gun ban. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Siyam ang sugatan sa magkakahiwalay na disgrasya sa kalsada. Sa Isabela, inararo ng lasing na driver ng van ang isang SUV, pati ang 2 pulis na nasa checkpoint. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Fulgencio. Wasak ang SUV na ito sa Kawayan City sa Isabela matapos salpukin ng van. Naararo din ng 2 pulis na nasa kalapit na checkpoint. Base sa investigasyon, lasing ang 35 anyos na driver habang minamaneho ang van. Sugatan ng 2 pulis at ang driver ng SUV na agad dinala sa ospital. Mahaharap ang sospek sa reklamong reckless imprudence resulting in serious and less serious physical injuries and damage to property. Sa Maynila, bumanggang isang SUV sa isang pampasaherong e-trike sa West Overpass ng Liwasang Bonifacio. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, 6 ang nasugatan sa salpukan. Kabilang dyan ang 60 anyos na driver ng binanggang e-trike na walang malay ng abutan ng mga otoridad. Tumilapon pa raw ito sa lakas ng pagkakabangga at namaga ang ulo. Napuruhan din sa ulong iba pang sugatan at nagtamo ng mga galos. Agad naman silang naidala sa ospital. Tumagilid naman ang sasakyang ito sa isang kalsada sa Dulag, Leyte. Ayon sa pulis, papuntang Tacloban City ang driver nang mag-overtake ito sa daan. Maulan daw nang mangyari ang insidente. Tubig sa daanan yung napunta sa windshield niya. So medyo nawala ng control. Bumangga doon sa sa boundary marker ng barangay. Then pumagilid sa sasakyan, tsaka bumangga rin sa solar lamp sa gilid ng highway. Ligtas naman ang driver pero pagbabayarin siya sa mga nasirang ari-arian. Wala namang ibang nadamay sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Hindi binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangalan ng kanyang kapatid na si Amy sa campaign rally sa Cavite. Sa kanyang talumpati kagabi, inisa-isa ni PBBM ang pangalan ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kabilang dyan si Congresswoman Camille Villar na hindi dumalo sa kampanya. Absent din ang re-electionist na si Senator Amy Marcos pero hindi siya binanggit ng Pangulo. Wala pang pahayag ang Malacanang tungkol dito. Isang araw bago yan, naglunsad ng investigasyon si Senator Amy tungkol sa umano'y illegal na pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ibang balita, minamadali na ng pamunuan ng NLEX ang pagkukumpuni sa nasirang Marilao Interchange Bridge. Hinihintay na lang daw nila ang pagdating ng metal beam na ipapalit sa nasirang tulay. Live mula sa NLEX Marilao, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, grabe yung build-up dyan itong mga nagdaang araw. Umayos na ba yung daloy ng trapiko dyan? Jester, patuloy na nakakaranas ng pagbagal sa daloy ng trapiko ang mga motoristang dumaraan sa northbound lane ng North Luzon Expressway o NLEX. Dahil pa rin yan sa nasirang Marilao Interchange Bridge, dulot ng mga sumabit na truck. Ayon sa pamunuan ng NLEX, nasa 5 kilometro ang mararanasang mabigat na daloy ng trapiko sa northbound hanggang makarating sa Marilao Bridge. Para maibsan yan, nagpapatupad ang NLEX ng zipper lane na nagdudulot din ng bahagyang pagbagal sa southbound. Nasa lugar naman ang patrol team para magmando ng trapiko. Minamadali na raw ng NLEX ang pagkukumpuni sa tulay. Inaantay sa ngayon ang metal beam na ipapalit sa nasirang bahagi nito. Alas 8 pa raw ng gabi sa Lunes, March 24, i-welding ang metal beam sa tulay.
Nasa 3 lanes daw ang sasakupin sa pag-angat ng beam kaya asahan daw ang mas matinding traffic sa mga oras na yan. Depende sa volume, posible raw na padaanan ang shoulder lane sa northbound at maglaan ng 2 zipper lane sa southbound habang ginagawa ang beam. Pinag-aaralan pa ng NLEX kung isasara muna ang Marilao Bridge o ipagpapatuloy pa rin ang pagpapadaan sa mga Class 1 vehicle habang ginagawa ang beam. Jester, paalala ng NLEX sa mga maapektuhang motorista, alamin na ang mga nilatag nilang rerouting scheme para makaiwas sa inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. Jester. Dave, ulitin lang natin kung sakaling maituloy yung paglagay o paglagak nitong metal beam sa Lunes, mga gaano katagal kaya ang abutin? Jester, tinanong nga natin yan kanina sa pamunuan ng NLEX. Wala pa naibigay sa atin na timeline. Pero sigurado daw na sa Lunes, 8 p.m. onwards, makakaranas ng mabigat na daloy ng trapiko dito dahil okupahin nga yung 3 lane habang inaangat yung metal beam at i-welding yon doon sa nasirang bahagi ng tulay. Nag-uulat mula sa NLEX. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, sa ulat panahon po, binaha ang ilang lugar sa Mindanao matapos bumuhos ang malakas na ulang dala ng shear line. Gutter deep ang tubig sa kalsadang ito sa Cotabato City. Maingat din binabagtas sa mga motorista ang binahang kalsada sa Zamboanga City. Base po sa forecast ng Pag-asa, Northeast Monsoon o Amihan ang nagdudulot ng malamig na panahon at maulap na kalangitan, partikular na dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang nagpapaulan sa Southern Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Habang easterlies o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko ang umiiral sa nalalabing bahagi ng bansa. Simula mamaya ang Digiverse ng ating OG at ultimate video kay game show na Singaling. May pamuksang bagong bihis. Ang Singaling Now Zending aarangkada na bilang Singaling Puksaan. Ang Pasingaling Online ile-level up. Pangungunahan pa rin niya ng ating Digiverse Master, Master Zendi. Kasama ang talaga namang pampuksang Sing Talker, our total Opa Firmer, Nico Badayos. With matching singkulitan pa yan sa ilang celebrities at mga nakakaaliw na online kaawit bahay. Abangan ang Singaling Puksaan mamaya 5 p.m. sa YouTube, Facebook at TikTok ng Singaling. Susunod, pamamaril na nahagip sa live stream, nag-ugat umano sa chismis. Jeep sumalpok sa pader ng isang bahay, driver sugatan at nagkabukol sa ulo. At sunog sumiklab sa eroplano dahil umano sa power bank. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Wasak ang pader ng isang bahay sa Marikina matapos banggain ng jeep. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Nabulabog ang mga residente sa isang compound sa Lower Balete sa Marikina nang bumangga ang isang pampasaherong jeep sa pader ng kanilang bahay mag-aalas 12 kagabi. Based po sa sinabi niya sa amin, kumbaga may damages daw po sa pintuan ng jeep niya po. Sinusubukan niya pong abutin yung pinto and siguro sa sobrang layo na po ng pinto, na kabing niya yung manibela kaya po bumangga dito. Pumasok ang harapang bahagi ng jeep sa loob ng compound at nasira ang pader. Nasa aking likuran ang bumanggang pampasaherong jeepney kung saan nadamay ang parte ng simbahan at bukod pa rito, nadamay rin ang isang e-trike at isa pang sasakyan. Maswerte namang walang sakay ang jeep at wala rin nakatambay sa lugar nang maganap ang aksidente. Bumukas kasi yung pinto. Sinandalan ko. Tapos nawalan ng kontrol kasi tatalsik na ako sa labas. Ito medyo masakit. Ulo tsaka paa. Nagtamo ng sugat sa binti at bukol sa ulo ang driver ng jeep. Nagkaaregluhan ng magkabilang panig para sa nasirang pader at nadamay na sasakyan.
Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ogpauco, News 5. Sunod-sunod na sunog ang sumiklab sa Metro Manila at ilang probinsya. Sa Valenzuela, nasusunog pa rin ang isang residential area na nagsimula pa kaninang tanghali. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Dave Abuel. Nilamon ng naglalagablab na apoy ang residential area na ito sa Barangay Malinta, Valenzuela ngayong Sabado. Pasado alas 12 ng tanghali nang sumiklab ang sunog. Patuloy pa rin itong inaapula. Nagngangalit na apoy rin ang gumising sa mga residente ng Barangay Cogon sa Tagbilaran, Bohol. Pasado alas 3 kaninang madaling araw nang magsimula ang sunog. Umabot ng higit 2 oras bago idineklara ang fire out. 11 bahay ang natupok. Wala namang napaulat na nasawi o nasaktan. Sa Negros Occidental, elementary school naman ang natupok kahapon ng pasado alas 3 ng hapon. Nasunog ang gusali na ginagamit ng grade 1 hanggang 3, maging ang stock room. Tumagal ng higit 1 oras bago napula ang apoy. Wala namang nasaktang estudyante o guro. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng magkakahiwalay na sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Natagpuan na ang 6 na turistang napaulat na nawawala matapos mag-hiking sa Mount Talinis sa Negros Oriental noong Miyerkules. Ayon po sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Valencia, ligtas na natagpuan kaninang umaga sa isang hydropower plant ang 4 sa mga dayuhan sa bayan ng Amlan. Mga tauhan umano ng Philippine Army ang nakakita sa kanila. Unang natagpuan kahapon ang 2 sa kanila sa bahagi ng Barangay Malabo sa Valencia. Ayon sa mga pulis, nagkahiwa-hiwalay umano ang mga dayuhan matapos subukang gumawa ng sariling trail. Agad dinala sa kalapit na estasyon ng pulis ang mga nahanap na hiker. Nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Army sa pagiging tapat nito sa bansa. Sinabi yan ng Pangulo sa pagdalo niya sa 128th founding anniversary ng Philippine Army sa Fort Bonifacio sa Taguig kaninang umaga. Sa kanyang talumpati, kinilala ni PBBM ang kahalagahan ng militar sa pagdepensa sa bansa. Sila rin daw ang first responders tuwing may sakuna at umaagapay sa mga apektadong komunidad. Dumalo rin sa programa si Defense Secretary Gibo Teodoro. Ayon sa kalihim, hindi nagbabago ang katapatan ng AFP sa gobyerno. It has never been unsolid, and I have no reason to doubt that they will remain professional and they will follow their duty according to the Constitution, and civilian supremacy remains. Susunod, sunog sumiklab sa loob ng isang eroplano dahil umano sa power bank. Vatican, pinabulaanan ng mga bali-balitang magre-retiro na si Pope Francis. At kapatid stars all out sa pagrampa sa fashion show ng isang clothing line. Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Nagkagulong ilang pasahero matapos magkasunog sa loob ng isang eroplano sa China. Sa viral video, kitang may umuusok sa bahagi ng overhead compartment ng eroplano. Nagtulong-tulong ang mga empleyado ng airlines at mga pasahero na apulahin ang apoy gamit ang ilang bottled water. Dahil dyan, nag-emergency landing ang eroplano sa Hangzhou, China, imbis na dumiretso sa Hong Kong. Ayon sa local reports, posibleng nag-overheat na power bank umano ang sanhi ng apoy. Patuloy namang iniimbestigahan ang pamunuan ng airlines. Bumubuti na ang lagay ni Pope Francis, ngunit kailangan niya muling matutong magsalita. Ayon sa Vatican, dahil daw yan sa matagal niyang pagsasailalim sa oxygen therapy. Ang oxygen therapy ang nakakatulong sa kanya na huminga sa kabila ng iniindang double pneumonia. Pinabulaanan din ng Vatican ng mga espekulasyon na magre-retiro na raw ang Santo Papa. Hindi pa tiyak sa ngayon kung kailan siya lalabas ng ospital. Mga kapatid, asahan po na mas mainit ang panahon ngayong malapit nang magsimula ang tag-init. Pero ayon sa Pag-asa, posibleng hindi ganoon katindi ang init na mararanasan natin kumpara noong nakaraang taon. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Ramdam mo na ba ang matinding init ng panahon?
Ang rider na si June, sumisilong sa malilim na lugar kapag may pagkakataon. Nakararanas kasi siya ng hypertension. Sobrang init talaga. Nahihilo po ako, umiinom ng maraming tubig. Yan din ang diskarte ng kapwa niya rider na si Jonathan. Para hindi abutin ng stroke. Para sigurado lang. Nitong March 4, naitala sa San Jose, Occidental Mindoro ang pinakamataas na temperatura sa bansa ngayong taon. Umabot yan sa 37.2 degrees Celsius. Pero ayon sa Pag-asa, hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-init. Easterlies o yung mainit na hangin mula Pacific Ocean ang nagdadala ng mainit na panahon ngayon sa bansa. Pero umiiral pa rin ang amihan na nagdadala ng malamig na hangin. Meron ding times na nagkakaroon siya ng, kumbaga, weak yung kanyang condition. So may times na hindi siya masyado nakakarating sa atin. So that's why yung first week up to about second week ng March ay na-experience natin yung mainit na panahon. Inaasahang magsisimula ang tag-init sa bansa bago matapos ang buwan ng Marso. Pero kung ikukumpara raw noong nakaraang taon, posibleng hindi ganoon katindi ang init na ating mararanasan. Kasi nga po, very strong ang El Nino natin at napakadami pong record-breaking na temperature at mataas na alinsangan last year. Pero hindi raw ibig sabihin na hindi na tayo maghahanda, lalo't inaasahan ang mataas na heat index o damang init sa Abril at Mayo. Nagsusuot tayo ng maayos na kasuotan, I mean yung komportable, hindi masyadong mainit. So encourage natin na gamitin natin yung natural environment natin, yung mga lililim na puno para at least po mababa din po yung demand natin dun sa ating kuryente. Hindi naman nakikita ng Pag-asa na makakaapekto ang mainit na panahon sa water level ng mga dam. We are not expecting naman na darating ito doon sa, kumbaga, masyadong mababa or critical yung level ng ating dams. Despite na meron tayong enough na water supply sa ating mga dams, of course, yung pagtitipid pa rin natin sa tubig. Inaasahang magtatagal ang tag-init sa bansa hanggang Mayo bago ang posibleng pagsisimula ng tag-ulan. Ayon sa Pag-asa, posible ang 8 hanggang 14 na bagyo sa bansa mula Abril hanggang Setyembre. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Pinagdiriwang ngayong araw, March 22, ang World Water Day bilang pakikiisa umarangkada ang wash-up program ng Maynilad sa Alabang sa lungsod ng Muntinlupa. Sabay-sabay na naligo sa magkakahiwalay na cubicle sa loob ng mobile shower facility na ito ng Maynilad. Ang ilang residente ng Alabang kanina. Layo ng programa na isulong ang water sanitation and hygiene para sa mas malusog at malakas na komunidad. Iniikot ng Maynilad ang mobile shower facility sa iba't ibang lugar lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Bukod sa libreng shower, sumalag din ang mga residente sa hygiene education at libreng check-up. Tumanggap din ng mga biskwit at sanitation kits sa mga residente mula sa Alagang Kapatid Foundation. From being a beauty queen, isa na ring furniture designer si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Kamusta naman kaya ang kanyang puso? Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. In her furniture designer era, si 2018 Miss Universe Catriona Gray, in partnership with a home designer store, ibinida ni Kat ang mga furniture set na dinisenyo niya na syempre may mga Pinoy touch. As in, may weaves at local textiles na detalye. Tinawag niya nga itong Payak Collection. No, but I really love Filipino-made products. But it made a lot of sense because in my own home, I took a lot of effort and intentionality when nagkaroon ako ng first home ko. I got all of my furniture locally. Advocacy niya rin kasi ngayon ang slow living o anti-stress lifestyle. Ayun na nga, kinakreate ko ng home ko para to be like a sanctuary for me. So talagang it made sense. This collection sana will help make sanctuaries for other people to come home to rest and to have slow living. Pag wala nga siyang trabaho, mas pinipili ni Kat na magstay lang sa Casa Gray. Busy din si Catriona sa podcast nila ngayon ng kaibigan at kapwa beauty queen na si Nicole Cordoves. Ang topic nila, anything and everything about life at self-improvement. At speaking of life, kinamusta din natin ang puso ngayon ni Queen Kat. I'm pretty good naman. I mean, I have so many blessings this year. I'm surrounded by incredible people. Yeah, my heart is happy naman. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
PBA fans na naeg ang Never Say Die spirit ng Barangay Ginebra matapos pataubin ang TNT sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup Finals. Humataw sa court si Justin Brownlee sa kabila ng kanyang iniindang injury. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Patindi ng patindi ang PBA Finals action. Mula sa umaat-kabong Game 3, mas intense ang pagtatapat ng Barangay Ginebra San Miguel at TNT Tropang Giga sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup Finals kagabi. Hindi binigo ni Justin Brownlee ang Ginebra fans nang maglaro siya sa kabila ng iniindang injury. Maagang nakaabante ang Ginebra ng 10 puntos sa unang quarter pa lang. Bumawi naman ng TNT para maidikit ang laban sa 49-53 pagdating ng halftime. Unti-unting natapyas ng TNT ang lamang ng Ginebra at nagawa pang makaabante sa third quarter. Pero sa crunch time, dito na uminit ang shooting ng Gene Kings. Pinangunahan ni Jamie Malonzo ang isang 17-2 barrage para tuluyang iwan ang Tropang Giga. Final score, 95-78 para sa Gene Kings. Top scorer sa larong yan si Malonzo na may 24 points on 6 of 8 3-point shooting. Habang double-double naman si Brownlee with 23 points and 12 rebounds. Dahil sa panalong yan, tuto na ang serye at down to best of 3 na lang ang finals. Ayon kay head coach Tim Cone, hindi raw talaga nila inasahan na makakalaro pa si Brownlee dahil sa tindi ng tinamo nitong injury. Nangibabaw raw ang Never Say Die spirit ng kanilang resident import. Because we were so concerned about Justin, we were looking at all of our options. I'll be absolutely honest. I thought, from what I saw and what I heard and that there was no way that Justin was going to play today. I wanted to be aggressive. I wanted to continue trying to play like I've been playing. I definitely had doubt as far as the tape. You know, it's a different feel. From the TNT. Tila spoiler act rin daw ang panalong yan sa coronation ni TNT import Ronde Hollis Jefferson na itinanghal bilang best import ng Commissioner's Cup. Best player of the conference naman si Northport Cager Arvin Tolentino. Susubukan ng Gene Kings na kunin ang 3-2 lead sa Game 5 ng Best of 7 series sa linggo. Magsisimula ang final action bukas, 7:30 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Susunod, gusto mong mamasyal pero ayaw mainitan. I-indoor pasyalan mo na yan. At kapatid stars, tinilian sa fashion show ng isang clothing line. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, hindi pa officially tag-init pero ramdam na ang init ng panahon. Pero kahit mainit, pwede pa rin pong ituloy ang gala at adventure sa isang indoor amusement park. Yan ang pinasyalan ng ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Weekend biyahe naman tayo. Dahil feeling toasted na tayo sa labas, mag-indoor adventure muna tayo. Ang meron sa Fantasy World na wala sa ibang indoor playground is, ayun nga po, all ages, pwede po tayo makapaglaro dito from ages 1 and up. Kasi po may mga sari-sari po tayong mga playgrounds. Pero bagong lahat, non-slip na medyas muna tayo, safety first. First up, slides na kasing taas ng 2-story building. Aba, theme park level ang thrill. Para naman sa mga young at heart, may malawak na ball pit para safe ang kulitan. At syempre, may interactive game gaya ng batuhan ng bola sa palaka, pamalit sa stress ball. Present din ang trampolines, pero dito, hindi lang simpleng talon. May basketball challenge din. Sakto sa kinapos sa height gaya ko. Yahoo! Eto naman, obstacle course. Madaling tingnan, pero sa aktual, hala, ang hirap pala. Nakakalula. Okay na to. Kung dream mo naman maging pro skater, pwede ka ring matuto. Slow skate lang ang peg ko.
at bangga ng kulit sa bumper cars. May chill ride din sa railway theater. Pero ito, first time ko. Ito sa JBS Robot, masyadong personal na yung laban mo dito. Ayan ako. At yung robot dito, pwede rin makisayaw sa inyo. Paano mo? Kung gusto mong subukan lahat ng ito, bukas ang Fantasy World ng 10 a.m. hanggang 9 p.m. araw-araw. Happy weekend mga kapatid! Teka muna, try ko na nga rin itong giant slide gamit ang salbabida. Mondi Lopez, News 5. Wagi ang Filipino tennis star na si Alex Ayala laban sa World Top 25 na si Yelena Ostapenko. Nagtapatan ang ating tennis ace at ang Latvian player sa round of 64 sa Miami Open sa Amerika. Panalo si Ayala sa score na 7-6 at 7-5. Dahil sa kanyang panalo, mag-a-advance na siya sa round of 32. Sa ngayon, eto na ang pinakamalaking panalo sa kanyang career. Siya rin ang kauna-unahang Filipina WTA player na nagpataob sa isang top 30 tennis player. Looks, check. Confidence level, check. Ganyan ka-all out sa pagrampa ang Mulak Twins na sina Atasha at Andres, kasamang ilan pang MediaQuest stars sa sexy fashion show ng isang clothing line kagabi. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 digital producer Von Belinario. Unique, unstoppable, undeniable. Talagang kabog na kabog at hindi paawat sa mga bonggang eksena ang latest fashion show ng isang clothing at lingerie line na ginanap sa Mall of Asia Arena. Kabilang sa mga tinilian sa runway ang Mulak Twins at the Purse family stars na sina Andres at Atasha na talagang born to seize the spotlight. It's so great to be part of a moment like this and to share the stage with my brother as well. It's a great opportunity. Dati kasi medyo nahihiya ako pag may modeling or like pag posing ganun. Pero ngayon feeling ko naging mas komportable ako sa modeling and posing ganun dahil sa acting. Hindi rin nagpahuli sa event ang kapatid stars mula sa MediaQuest Artists Agency na sina Mark Rivera, Dom Corilla, Kenneth Stromsness at Annabelle McDonald. I'm excited that this is the first step and representing MQAA. So this is just the beginning. So abangan din natin ang mga next milestone na magagawin natin with MQAA. I'm a very proud MQuest artist na maglalakad for bench body of works. Very grateful ako na napili ako as one of the models. And as being an MQAA artist, it's like, sobrang overwhelming. I'm so excited and thank you so much mga kapatid na inaabangan nyo naman ako. Ang kauna-unahang Pinoy Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz, kilala sa sports ng weightlifting. But this time, siya ang binuhat. Nabigla ako. Nabubuhatin ako. And pero parang pinapakita kasi how strong we are. Then now, pinapakita din na hindi pwedeng ikaw lang magbuhat. Kailangan din buhatin ka rin namin. Dumagungdong naman ang buong MOA Arena nang lumabas ang SB19 na hindi lang rumampa, kundi pinerform din ang latest single nilang, Damn! In her fiercer and bolder era na talaga si Pilipinas Got Talent judge Catherine Bernardo as she closed the show. Kwento ng box office queen sa News 5, kinabahan siya bago rumampa. I'm nervous and hungry. Then I've been working out with my trainer who's here as well. And no sweets, less carbs, tapos mas mind conditioning siya actually. Nagbabalita mula sa frontline, Von Belinario, News 5. May lang tayo, Andre, Nikki. Kayo ba mismo ang kumukuha ng mga parcel ninyo kapag meron kayong mga online na orders
from shops. Sasagutin ko yan kung next year nakarampa ka din sa fashion show na ano. Sasagutin ko yan kung ipagpapaalam mo. Siguraduhin mo, nagbabalik tayo. Tayong dalawa no? Tayong dalawa. Okay, okay. Doon sa parcel, Nahiya ako dito sa mga kasama minsan, ko. minsan oo, minsan hindi. Dahil, kunyari, pag wala ka sa bahay, kuya, paiwan na lang. Lalo na sa sabihin ko, paiwan na lang sa guard o sa lobby, ganyan. Sa amin naman, marami kasi kami sa bahay. Kaya so, pwedeng may Laging may tao doon para kumuha. Pati dapat siguradong bayad na. Yes. Ako most of the time talaga pinapaiwan ko na lang din muna sa lobby. Okay, kaya ako yan natanong kasi etong isang customer, tila tinamad at nag-ala Rapunzel na lang. Patingin nga. Alis na lang. Makikita sa viral video na yan na hinahagis na lang ng rider ang mga parcel sa bintana. Para hindi daw matamaan at masaktan, ilag ka na lang daw, te. Yan ang sabi ng rider. Sabi nga nung rider, babato ko to sa'yo to, te. Okay na yan kung bayad na sana. Napag-usapan nga natin kanina, Kuya Jess. Paano kung paid by cash on delivery o yung COD na tinatawag? Sabi ng isang netizen, imbes na, hey, Rapunzel, let down your payment. Pero tingnan nyo yung shooting ni Kuya. Magaling? Pwedeng basketball player. Diba? Pasok eh. Tingnan mo yung kamay niya. May follow through pa eh. Shoot. Saka kung ako din naman si Kuya, kung lalaglagan ako ng pera, talaga gagawin ko ng paraan. Para mabayaran. Tama. Good job ka doon, Kuya. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.